Mapagpalang araw po sa ating lahat. And for today's video, mag-share po tayo ng konting kaalaman at inspirasyon tungkol po sa salita ng Diyos. So kung kayo po ay interesado, panuorin lamang po ang video na ito hanggang sa matapos at i-subscribe na rin upang updated po tayo sa susunod pa na ating mga video. Amen? So kung kayo po ay ready na, here we go. Ay isang tunay na Diyos. Sinasabi nila na wala daw po siyang sinabi na siya ay isang Diyos at siya lamang daw po ay isang tao. Totoo po iyon. Ang ating Panginoon Jesucristo ay 100% man, but He is also 100% God. Yun po ang hindi nila maintindihan. Dahil po, ipinapantay lamang po nila ang kanilang kaisipan sa kaisipan ng Diyos. Ginagawa nila o nililimitahan nila ang kakayanan ng Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos. Pero dito sa Biblia, marami pong talata ang ating mababasa na nagpapatunay na ang ating Panginoon si Kristo ay isang tunay na Diyos. At ito po ay hindi nila matanggap. Ano po? So, papatunayan po natin yan dito sa Biblia. Babasahin po natin yung Book of John. Kung mayroon po kayong Bible, ilabas nyo po, basahin nyo po ang Book of John, chapter 1. Yung chapter 1 pa lang po ay pinapatunayan na ng ating Panginoon si Kristo ay isang tunay na Diyos. So, basahin po natin. Chapter 1 verse 1 ang sinasabi po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Take note po, yung word na salita. Ano po? Ano daw po yung salita? Kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen? So chapter 2 po. Sa simula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ano daw po sabi? Walang anumang bagay na nalikha kundi lang sa pamamagitan ng salita. Itong salita na kasama ng Diyos. Amen? Take note po lagi yan. Ano po? So ituloy po natin. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Hindi ito yung salita, ano po, tandaan po natin, iba yung salita, iba tong si Juan. Ito po ay si John the Baptist. Ano po? So, ituloy po natin. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Naparito si John the Baptist, magpapatutuo lamang doon sa ilaw at doon sa salita. At upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Sabi dito sa verse 8, hindi siya ang ilaw, malinaw po, no? Subalit, naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Tandaan po natin yun, ano po? Dumating ang salita sa sanlibutan. So, ito na yung salita. Ano pa? Yung Diyos. Ano? Dumating daw yung Diyos sa sanlibutan. Verse 10 po, basahin po natin yun. Ano po? Ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Malinaw po, ano? Hindi siya kinilala. At alam po natin, maraming hindi kumilala sa Israel sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Tapos anong sabi pa niya? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, di ba? Tandaan po natin, tumanggap. So may pagtanggap. Pag hindi natin tinanggap ang ating Panginoon si Kristo at hindi tayo sumampalataya sa Kanya, ano ang sabi? Di ba? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoon si Kristo, ibig sabihin, hindi tayo magiging anak ng Diyos.
Anong sabi? Subalit ang lahat ng tumanggap ay binigyan niya ng karapatan. Kung itong salita na ito, ano po, ay nakapagbibigay ng karapatan sa tao upang maging anak ng Diyos, sa tingin niyo, ito'y tao lang po ba ito? Hindi po, di ba? Malinaw na dito po ay binabanggit na ito ay isang Diyos. Di ba ga? Hindi makapagbibigay ng isang tao ni naman, ni lahat ng propeta na nabanggit sa Bible, walang nagsabi na bibigyan ko kayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Ito lamang po. Ano po? Itong salita lamang. Kaya Diyos lamang makapagbibigay nun. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila. Ito po yung sinasabi. Hindi tayo nagiging anak ng Diyos hindi lang sa isinilang tayo. Di ba? Kaya nga may pagbo-born again, di ba? Sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao. Malinaw po yun. Kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So Diyos lamang talaga ang makapagbibigay o makapag-garanti o may karapatan na magbigay na tayo ay maging anak ng Diyos. Amen? So, sa verse 14, naging tao ang salita. Ito na po, no? Yung Diyos na tinutukoy, yung salita na Diyos na tinutukoy ay naging tao. Ano? So, alam niyo na po, may nakikinitan niyo na po kung sino ito. At alam niyo na po kung sino itong tinutukoy niyo dito. Wala pong ibang ating Panginoon si Kristo. Pero babasahin po natin para maging totoo po tayo. Naging tao ang salita na nanirahan sa piling namin. Diba? Nakita namin ang kalwalhati ang tunay na kanya bilang isang anak ng Ama. Kung siya ay anak ng Ama at ang Ama ay Diyos, ano sa palagay niyo? Diba? So, dito pa lang pinapatunayan dito sa verse na ito at sa chapter na ito na malinaw na ating Panginoon si Kristo ay isang Diyos. Amen? Siya ay puspos, di ba? Kagandahang loob at katotohanan. Naparito si Juan tungkol sa kanya na sinisigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin sapagkat siya ay naruna bago pa man ako ipinanganak. Amen. Sumula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap pa yung lahat ng abot-abot ng kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni sino po? Hesus Kristo. Malinaw po, di po ba? Dito pa lang sa verse na ito at sa mga talatang binasa natin, malinaw na binabanggit ng Biblia na ang Panginoong Hesus Kristo ay isang Diyos. Tama po ba? So, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos. Nakita niyo po? Ngunit, ano po? Ang natatanging Diyos, di ba? Na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Dito pa lang, sa verse na ito, sinasabi ni Apostol John na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Pero marami ang naghahanap ng sinasabi nila, hindi naman sinabi ni Kristo na siya ay Diyos, kundi sinabi niya, siya ay tao lamang. Totoo po yun. Ang Panginoong si Kristo ay 100% man and 100% God. Pero hindi nila naintindihan yon. Ipinipilit nila na siya ay tao lamang. Dahil ipinapantay nila yung kukunting kaisipan nila sa napakalawak na kaisipan ng Diyos at napakalawak na kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo pwedeng limitahan ng Diyos sa kanyang kayang gawin. Amen? Pero yung mga taong ito na hindi tumatanggap na ang Panginoon sa Kristo ay isang tunay na Diyos, nililimitahan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Ang Diyos walang imposible sa Kanya. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, oy, hindi kaya ng Diyos yan, paano nangyari yan? Diyos nga. Di ba ba?
Diyos nga ay walang imposible. Paano nangyari na tao siya tapos Diyos pa? Paano yun? Hindi po natin maipaliwanag kung ano kaisipan ng Diyos. At hindi po natin kayang arukin ang kanyang kaisipan at ang kanyang kayang gawin. Dahil tayo ay tao lamang. Yung ang paglikha ng sanlibutan, yung mga bituin na hindi nalalaglag. Di po ba? Ay kaya ng Diyos na mamintin lamang sila dyan? Paano nailagay ng Diyos ang mga iyan? Paano naging sanlibutan ito? Paano tayo nabuhay? Dahil lamang sa isang alabok lamang. Diba? So malinaw po na maling-mali ang iniisip ng ibang relihiyon o ibang sekta na nangangaral ng ating Panginoon si Kristo ay hindi Diyos. So marami pa pong talata sa Biblia na magpapatunay na ang Panginoon si Kristo ay isang Diyos. At tatalakayin natin po yan sa susunod na ating video. Amen? Kung may natutunan po, i-comment lang at God bless you all.